ito na, okay. Nag-start lahat to. Actually, 2 times to eh. Yung gulo, doon muna tayo sa gulo ni Tony at Rob. Okay? 2 times to nangyari. First, hindi nila pinaalam sa akin dahil talagang si Tony ang ugali niyan, ayaw niya magpapa-stress ng ibang tao, lalo na mga mahal niya. Okay, nalaman ko to nung hindi ko makontak si Tony after Christmas. 2 days yun, nag-alala kami. Bigla na lang siya umalis, nag-PM sa akin si Rob, si Tony, hindi ko makontak, ganyan, ganito, ganyan. Hanggang na-track nila si Tony, tapos namatay yung tracking. So, to make the story short, 2 days nawala si Tony. Na lahat ng Toro family that time ay worry. Even us. Hanggang si tatay na hindi na nakatiis kasi nakikita niya stress na ako. Nag-PM na siya, ay nag-text ka no? Kay Tony na kung ano yung pinagdadaanan mo, let us know. Anak ka namin, nag-aalala kami sa'yo. Nag-open ata si Tony noon, yung that time na nabasa lang niya, yung text ni tatay, dun lang siya nakipag-communicate sa amin. And then nag-usap sila ni Ro. Nagkaroon na sila ng problema that time. Okay? At yung problema na yon lumalim pa. Dito na tayo sa New Year's Eve. New Year's Eve, dapat dun kami sa Las Piñas sa bahay nila Tony. Pero, syempre, may mga orasyon ako dito sa bahay at celebration tuwing papasok ang bagong taon, hindi kami pumunta. At salamat sa Diyos, hindi kami pumunta. Dahil kapag pumunta kami doon at nalaman ko ang lahat, siguro kriminal na ako ngayon. January 1, 3 a.m. Tumawag sa akin si Bully. Video chat. Tumagal lang to ng 1 minute. Nasa kaupo siya sa may inidoro, iyak siya ng iyak. Ang sabi ko, bakit? May gusto siyang sabihin sa akin, pero hindi niya masabi. Sabi ko nga, bakit? Anong nangyayari dyan? Kaya ako kabado na lasing si Bully that time. Biglang may kumatok noon sa alam ko si Marie yun eh, kasi boses ni Marie, Bully, gagano si Marie. Kinancel niya. Di na ako mapakali noon, it was 3 a.m. Sabi ko, alam ko may ibang pinipm ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. Tinatawagan ko sila, hindi sila sumasagot sa akin. So, around 12 ng tanghali, natawag si Marie, kasi nagising ako that time, 2 p.m. ata yun. Yun na, nakausap ko na si Marie. Ang sinabi lang ni Marie sa akin, Nay, ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo, kailangan ka namin. Pumunta ka dito, hindi natin pwedeng pag-usapan dito sa telepono. Pumunta ka dito personal. I cancel our celebration for January 1. Tumakbo ako sa Las Piñas at doon nalaman ko ang lahat. Nag-check-in si Tony, si B, at yung ibang kasama niya, yung mga sinama niya that time, sa isang hotel malapit sa Las Piñas, para makahinga si Tony. Nung nalaman nila na sa bahay ako ng Las Piñas, sinabi ni Tony na hintayin mo ako. Hinintay ko si Tony. At iisa-isahin ko ang issue nyo ngayon. Nung dumating si Tony, wala akong ginawa kundi yakapin siya ng mahigpit. Kasi alam ko kailangan niya yun sa mga panahon na yun. Doon tayo muna kay Bully. Again, anda na ako kung ididemanda niyo ako, pero katotohanan ang sasabihin ko sa inyo. At ang libel, hindi nagpa-prosper yan kapag katotohanan ang inilalabas ng isang tao. Hindi ko hangarin na siraan kayo o ano paman, pero dahil karapatan din ng mga taong sumusuporta sa inyo, disregard na ang mga basher na malaman nila ang totoong ganap. Kailangan ko sabihin lahat ito. Again, hindi naka-monetize itong live ko. Walang ads itong live ko. Hindi ko muling pagkakakitaan
itong leg na to. I speak here as a mother and my husband as a father of Toro family. Especially Tony and Marie. Okay.